Magandang araw sa iyo. Para sa pag-uusap natin ngayon, may binigay kang CP sa amin, no? Galing sa isang leadership book na medyo kakaiba ang atake. Oo. Gumagamit siya ng mga aral mula sa mga, alam mo yun, sinaunang kwento mula sa Biblia para ipaliwanag yung mga hamon sa leadership ngayon. Medyo unconventional, di ba? Oy, oh. So ang misyon natin, himayin natin to. Para magkaroon ka ng, parang X-ray vision para makita yung mga taong may tunay na potensyal. Lalo na yung mga madalas nating hindi napapansin. Eksakto. Kasi ang tinutukoy sa material mo ay isang tahimik na krisis. Yun yung term niya. Tahimik na krisis. Maraming organisasyon kasi. Nagpapanik kapag biglang umalis ang isang key leader, hindi dahil walang talent sa team. Hindi naman. Hindi. Kundi dahil hindi sinanay yung mga mata ng management na makita yung potensyal na nasa harap na nila. So, pag-uusapan natin ngayon kung paano sanayin ang mga matang iyon. Sige, simulan natin sa isang ideya na baka, yung tumama sa'yo. Kasi aminin natin, halos lahat tayo nagkakamali dito. Sige, ano to? Yung pinakamagaling mong engineer o yung top salesperson mo, siyempre sila yung una mong iisiping ipromote sa management, di ba? Automatic. Kasi sila yung nagde-deliver. Sila yung laging nagde-deliver, pero nililinaw sa binigay mong material na yan daw ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. Yung akalaing ang isang high performer ay automatic ang isang high potential leader. At ito ang pundasyon ng buong diskusyon. Napakalaking pagkakaiba ng dalawa. Okay. Kasi ang isang high performer, napakahusay niya sa kasalukuyang papel niya. Expert siya sa sistema. Gets. Paano ma-meet yung deadlines at paano makuha ng resulta within the current rules. Ang focus niya palagi ay ang kasalukuyan. Samantalang yung high potential leader naman, iba yung lens niya. Hindi lang yung trabaho niya ngayon ang nakikita niya. Aha. Nagpapakita siya ng mga katangian na parang higit pa sa job description niya. Sila yung nagtatanong tungkol sa sistema, hindi lang basta gumagalaw sa loob nito. Yung mga why questions. Oo. Iniisip nila kung paano mapapalago yung mga tao sa paligid nila. Hindi lang kung paano matatapos yung mga gawain. Ang focus nila palaging nakatutok sa hinaharap. At diyang nagkakaroon ng tinatawag sa libro na structural breakdown. Isipin mo, Paano yun? kapag pinopromote mo ang isang high performer na walang leadership potential, 2 beses kang natatalo. 2 beses. Una, nawawalan ka ng isang magaling na individual contributor. At pangalawa, nagkakaroon ka ng isang hindi epektibong leader na posibleng sirain pa yung moral ng team. Grabe yun. Nagkaroon ka ng manager na magaling sa spreadsheets pero Pero bigo sa pag-unawa at pag-develop ng mga tao. ang laking problema niyan. So kung yung performance metrics natin ay hindi sapat at minsan nakakabulag pa, Oo. ano yung mga dapat nating tinitignan? May binigay bang parang secret signals or clues yung source mo para makita natin yung mga taong to? Meron. At dito nagiging practical yung material mo. Sinasabi rito na kailangan nating sanayin ang ating mga mata na maghanap ng 4 na core markers. Core markers? At ang interesante rito, hindi ito mga competencies na pwedeng ilagay sa resume, kundi mga tinatawag niyang kondisyon ng puso. Kondisyon ng pumuso, ang lalim niyan. Parang hindi mo to pwedeng i-rate sa performance review from 1 to 5, no? Hindi talaga. So, ito yung mga bagay na hindi mo makikita sa unang tingin, pero nagpapakita ng tunay na potensyal. Okay, ano itong 4 na to? Ang una ay initiative o kusa. Simple lang to, sila yung mga taong kumikilos ng hindi kailangang utusan. Yung proactive. Oo, sila yung nakakakita ng problema o ng isang opportunity at gumagawa ng paraan bago pa man ito maging official task. Hindi sila naghihintay ng go signal. Okay, bigyan mo ako ng example sa office setting. Paano to itsura sa araw-araw? Halimbawa, sa isang team meeting, napansin ng isang junior employee na laging may problema sa pag-share ng files. Nagkakagulo. Okay, common problem yan. Hindi yung trabaho niya, di ba? Pero sa sarili niyang oras, nag-research siya ng mas magandang software, gumawa ng simpleng tutorial, at pinasente niya sa team sa susunod na meeting.
Wow. Walang nag-utos sa kanya, pero nakita niya yung problema at gumawa siya ng solusyon. Yan ang initiative. Gets ko. So hindi lang ito yung pagiging masipag, kundi yung pagkakaroon ng ownership. Yung pakiramdam na atin to kaya aayusin ko. Eksakto, yan ang internal ownership. Ito rin yung pattern na makikita sa mga classic stories. Sa material mo, ginamit na halimbawa si David. Oo. Walang hari o general na nag-utos sa kanya na labanan si Goliath. Nakita niya ang isang dambuhalang problema na walang gustong harapin. At kumilos siya. Kumilos siya. Doon nagsisimula ang leadership sa pagkilos na nagmumula sa loob. Okay. Yun ang una. Initiative. Malinaw. Ano kasunod? Ang pangalawa, at baka ito ang pinakamahalaga para sa pangmatagalang paglago, ay teachability. Teachability. Ito yung pagiging handang matuto at nililinaw dito hindi ito tungkol sa talino o edad, tungkol ito sa humility. Pagiging mapagkumbaba. Oo, sila yung mga taong mas maraming tanong kesa opinyon. Sila yung kapag binigyan mo ng feedback, ang unang reaksyon ay paano ako mag-improve, hindi yung Let me explain why I did that. eksakto, yung pagiging defensive. Teka, paano yan sa totoong buhay? Halimbawa, meron kang isang brilliant coder na medyo mayabang at hindi teachable. Pero siya yung nag-iisang nakakasolve ng complex bugs. Good question. Anong mas matimbang? Yung galing niya ngayon o yung kakulangan niya sa teachability? May sinabi ba ang libro tungkol sa ganyang trade-off? Magandang tanong yan. Ang sinasabi ng prinsipyo sa likod nito ay yung brilliant coder, may hangganan ang galing niya kung sarado ang isip niya. May ceiling. May ceiling. Baka siya ang star na yon, pero sa loob ng 5 o 10 taon, yung hindi kasing galing niya pero sobrang teachable, Malalampasan na siya. malalampasan na siya. Kasi yung taong handang matuto, walang katapusan ng paglago. Maraming high performers ang nagiging leadership dead end dahil dito. Magaling sila, pero ayaw nilang mahubog. So parang ang teachability ay isang multiplier ng talent. Kung walang teachability, yung talent mo hanggang doon niya lang. Tama yan. Sabi nga sa material, ang teachability ay parang lupa. Kung matigas at tuyo ang lupa, kahit gaano kaganda ang buto ng potensyal na itanim mo, hindi tututubo. Magandang tanong yan. Ang sinasabi ng prinsipyo sa likod nito ay yung brilliant coder may hangganan ang galing niya kung sarado ang isip niya. May ceiling. May ceiling. Baka siya ang star ngayon, pero sa loob ng 5 o 10 taon, yung hindi kasing galing niya pero sobrang teachable, Malalampasan na siya. malalampasan na siya. Kasi yung taong handang matuto, walang katapusan ng paglago. Maraming high performers ang nagiging leadership dead end dahil dito. Magaling sila pero ayaw nilang mahubog. So parang ang teachability ay isang multiplier ng talent. Kung walang teachability, yung talent mo hanggang doon na lang. Tama yan. Sabi nga sa material, ang teachability ay parang lupa. Kung matigas at tuyo ang lupa, kahit gaano kaganda ang buto ng potensyal na itanim mo, hindi tututubo. Okay. Ang ginamit na halimbawa dito ay si Timothy na hinayaan ng sarili niyang ma-mentor ni Paul. Dahil bukas siyang matuto, lumago ang kanyang impluensya. Speaking of influence, yun ba yung pangatlo? Kasi madalas, kapag sinabing leader, ang naiisip natin ay yung malakas ang boses o yung sikat. Yun ba yun? Hindi raw. Yun mismo ang nililinaw ng libro. Ang pangatlong marker ay influence, pero hindi ito karisma o posisyon. Okay,
Ang ginamit na term ay relational gravity. Relational gravity. Gusto ko yan. Sila yung mga taong kahit wala silang official title, natural na pinakikinggan at pinagkakatiwalaan ng mga kasama nila. Paano yan nagwo-work sa isang typical office setting? Kasi madalas, yung may posisyon ang sinusunod. Paano mananalo ang relational gravity laban sa official title ng isang manager? Nakikita ito sa mga informal moments. Halimbawa, kapag may malaking problema sa project, sino yung taong ninilalapitan ng mga team members para humingi ng payo? Kahit hindi siyang project manager. Kahit hindi siya ang project manager, kapag may tensyon sa team, kaninong presensya ang nakakapagpakalma sa sitwasyon, yan yung taong may relational gravity. Ang impluwensya nila ay hindi galing sa authority, kundi sa tiwala. Ginagamit na halimbawa si Joseph na kahit bilanggo at alipin, naging pinagkakatiwalaan at nakaimpluwensya sa mga nasa paligid niya dahil sa kanyang kakayahan at integridad. Dahil sa tiwala. Ang tunay na impluwensya ay sumusunod sa tiwala. At mukhang yan ang perfect segue sa pang-apat at huling marker. Dahil hindi ka pagkakatiwalaan kung may duda sa pagkatao mo. Eksakto. Ang pang-apat at sinasabi sa libro na ito ang pinakapundasyon sa lahat ay character o pagkatao. Character. Ito yung tinatawag na quiet backbone. Ito yung kung sino ka kapag walang nakatingin. Ito yung integrity sa maliliit na bagay, yung pagiging consistent kahit may pressure, yung pagtupad sa salita. Ito ang nagdidikta kung ano ang gagawin mo kapag nahaharap ka sa isang shortcut na unethical, pero mas madali. Parang ito yung pinakamahirap makita kasi panloob siya. Paano mo ito maobserbahan sa isang tao? Tama, mahirap itong i-assess sa isang interview lang. Nakikita ito over time. Sa actions. Sa actions, sa kung paano hinaharap ng isang tao ang kabiguan, sinisisi ba niya ang iba o inaako niya ang responsibilidad? Paano niya tinatrato yung janitor o yung intern? Consistent ba ang kilos niya kapag kaharap ang boss at kapag kaharap ang subordinates? Yun. Ang idinidiin sa material mo ay kung walang karakter, lahat ng iba pa, initiative, galing, influence, ay maaring maging mapanganib. Paanong mapanganib? Dahil ang isang magaling at maimpluwensyang tao na walang karakter ay kayang sirain ng isang buong organisasyon. Okay, so meron na tayong apat. Initiative, teachability, influence, at character. Malinam na. Pero kung ganoon, bakit ang dami pa ring maling napopromote? Yun. Kung nandyan lang naman pala ang mga senyales, bakit hindi natin sila nakikita? Kasi ayon sa libro, kahit alam natin kung ano ang hahanapin, meron tayong mga bias. Mga bias. O mga mental shortcuts na lumalabo sa ating paningin. Para kang may suot na salamin na malabo, kaya't kahit nasa harap mo na ang tamang tao, iba ang nakikita mo. Yung mga unconscious bias. Ano-ano raw ang mga ito na pinaka-common? Ang una ay familiarity bias. Natural sa atin na mas paboran ang mga taong malapit sa atin, yung mga lagi nating nakakausap o nakakasama. Yung mga kumpare or kabatch. Oo, yun. Akala natin dahil pamilyar sila, mas magagaling sila. Ito yung nangyayari sa mga manager na ang pinopromote ay yung mga laging kasama sa lunch o yung galing sa parehong department. Totoo yan. Naalala ko yung kwento sa source mo tungkol kay Samuel na halos piliin na yung panganay na kapatid ni David, si Eliab. Oo. Dahil siya yung unang humarap, matangkad, mukhang leader, familiar. Yun ang safe choice. Eksakto. Ang pangalawa, at napakalakas nito, ay ang charisma bias. Ito. Ito yung pagkakamali na akalain na ang leadership ay yung galing magsalita, yung stage presence, yung nakaka-impress agad sa unang pagkikita. Oo, yung wow factor agad. Oo, pero may isang linya sa libro na gustong-gusto ko. Flash is not fruit. Flash is not fruit. Hindi dahil kumikinang, mabunga na. Ang karisma ay hindi katumbas ng karakter. Maraming nasirang organisasyon dahil sa mga leader na puro karisma pero walang integridad sa likod nito. Tatandaan ko yan. Parang yung applicant sa interview na sobrang galing magbenta ng sarili, pero pagdating sa actual na trabaho, puro salita lang. Yun mismo. Ano pa? Ang pangatlo ay conformity bias. Mas gusto natin yung mga taong kamukha natin. Kamukha. Kaparehong mag-isip, kumilos, o may parehong background.
Dahil komportable tayo sa kanila, mas madali silang pagkatiwalaan. Ang panganib dito ay hindi natin napapansin ang mga potensyal na leader na may ibang perspektibo. Parang sa hiring, di ba? Kapag may applicant na galing sa parehong university mo o pareho kayo ng hobby, parang may plus points na agad sa isip mo. Meron na agad. Yun pala. Baka yung galing sa ibang school na may ibang karanasan ang mas kailangan ng team. That's conformity bias in action. Sakto. Dahil sa bias na yan, nagiging echo chamber ang leadership team. Lahat pare-pareho mag-isip, kaya walang innovation, walang challenge. Oo nga no? At ang panghuli na marami sigurong makaka-relate ay ang activity bias. Ito yung pag-aakala na ang leadership ay pagiging abala o busy. Yung business as a badge of honor. Oo, yung taong laging nagmamadali, puno ang calendar, laging present sa lahat ng meeting. Napagkakamalan nating productivity ang pagiging abala? Oo, pero inidiin sa material na hindi lahat ng aktibidad ay may impact. Ang ginamit na halimbawa ay ang kwento ni Mary at Martha. Si Martha ay sobrang abala sa paghahanda. Sa pag-aasikaso. Ang makinig. Ang pagiging abala ay maaying senyales ng kawalan ng focus o ng inability to delegate, hindi ng leadership. So, Ang tunay na leader ay hindi lang basta gumagawa ng maraming bagay, ginagawa niya ang mga tamang bagay. kung iisipin, itong apat na bias, familiarity, charisma, conformity, activity, lahat sila nakatutok sa panlabas. Sa kung anong madaling makita. Oo, sa surface. Samantalang yung apat na markers, initiative, teachability, influence, character, lahat sila panloob, nasa puso. Kaya palang hirap. Yan mismo ang punto. Ang natural na tendency natin ay tumingin sa surface. Kaya kailangan talaga ng intentional na pagsasanay at kamalayan para baguhin ang ating paningin at hanapin yung mga katangian na nasa ilalim, yung mga mas mahalaga sa katagalan. Matapis nating himayin ang lahat ng ito, may isang linya sa dulo ng material na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Sabi niya, the real question isn't whether emerging leaders exist, it's whether you're ready to recognize and nurture them. Sa madaling salita, hindi tanong kung may mga potensyal na leader sa paligid mo. Ang tanong ay kung handa ka na bang buksan ang iyong mga mata para makita sila. Kaya't ang panghuling hamon para sa'yo ay ito. Isang praktikal na gawain. Sa susunod na linggo, subukan mong mag-obserba. Okay. Sino sa mga nakasalamuha mo sa opisina, sa community, o kahit sa pamilya ang nagpakita ng kahit isang pahiwatig ng initiative, teachability, influence, o character? Yung maliliit na bagay, no? Yung tahimik na nag-ayos ng gamit na hindi kanya? Yeah. Yung nagtanong ng isang napakagandang tanong pagkatapos ng meeting? Yung pinakinggan ng mga kasama niya kahit hindi siya ang boss? O yung nananatiing kalmado sa gitna ng pressure? Napansin mo ba sila noon o dumaan lang sila sa radar mo? At ngayong may kamalayan ka na sa mga senyales na ito, ang mas mahalagang tanong ay, ano ang susunod mong gagawin para sa kanila? Kahit isang simpleng pag-acknowledge lang. Kahit isang simpleng, hey, I noticed what you did there. That was great. Diyan nag-uumpisa ang paghubog sa mga leader ng hinaharap.